Dapat na daw tuldukan ang usapin sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, ayon sa isang ICC-accredited lawyer. Anya, malinaw na sa batas na valid ang inilabas na warrant of arrest ng ICC laban kay FPRRD. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Sa gitna ng pagkakahati ng opinyon sa legalidad ng pag-aresto at pagsuko ni dating Pangulong Duterte sa ICC, muling iginiit ng Malacanang na hindi ito labag sa batas. Sa PIA office naman ito ay pinaliwanag ngayon ni ICC-accredited lawyer Joel Butuyan. Dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. Nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto ng isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Issue daw kasi, sabi ni Senator Amy Marcos, na ang unang ipinakitang warrant kay Duterte ay e-warrant at hindi hard copy. Depensa ni Butuyan. Sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest. Even sa ICC mismo, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang lahat, talagang e-documents lahat. Ipinagpipilitan din ni VP Sara na warrantless arrest ang ginawa kay FPRRD dahil dapat daw na ang warrant ay galing sa local court. Pero giit ni Butuyan, may bisa ang arrest warrant galing man ito sa local o international court. Nabanggit din ng bise na ang nangyari ay extra rendition. Pero ano nga ba ito? Yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang isang terorista na isusurrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa international court, no? Dito merong doon walang warrant of arrest 'yon, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court and hindi ito country to country. Dagdag ni Butuyan, nasaksihan naman ng taong bayan ang pag-aresto at dahil may video ito, hindi anya naging dehado ang dating Pangulo. Sana raw ay matuldukan na ang issue at ibaling ng atensyon sa paglilitis ni FPRRD sa kasong crimes against humanity. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.